parang may mga hinahanap sila nga sen eh. Kaya nga, so kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. At nakikitaan, dapat kasi, di ba, pinag-aaralan yan. Ilang pahina yan. Libo ata pahina yan, di ba? Dapat pinag-aaralan mabuti yan. Kung may insertion, di sana, ibito. O, binito, di ba? Binito naman. Kaso nga lang, di natin alam, nung binito, mas nagka-problema pa. Nung lumabas dito sa pagsusuri, malaki palang insertion ang nangyari. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell. At kung bago ka pa lang sa aking channel, Kuya, nandito at magbibigay sa iyo ng reaction video. At syempre meron tayong join button dyan. Isang likes and share, all good sa po tayo dyan. Kaya wag na magpatumpik-tumpik. At meron tayong shoutout segment. At kung hindi ka pa na-shoutout, comment ka lang po kung saan ka. At i-shoutout kita sa ating dulo ng video. Sa kasalukuyang usapin sa politika ng bansa, mainit ang diskusyon tungkol sa panawagang impeachment laban kay BP Sara. Ngunit ano ba nga ba ang dahilan kung bakit may ilang grupo at individual na nagsusulong nito? Alam niyo naman yung kamera na yan, di ba? Ano ba ang aligasyon nila patungkol dito sa maling paggamit ng confidential fund? Questionable paggastos ng pondo ng gobyerno. Talaga ba? Kina-question nyo yung paggamit ng confidential fund pero hindi nyo kina-question ang usaping script, yung bilyong-bilyong maleta. Nakita naman sa video. Diba? Ando naman at sinasabi rin ni Saldico na sila. At yung Pangulo at magpinsan, ang nag-uutos ng insertion. Kagaling, ano? Pati confidential fund na dapat hindi binubulgar, nabubulgar dito sa mga dorobo na ito. Diba? Ikalawa, ano ba yung issue kinalaman ng accountability at transparency? May nagsasabi na hindi sa pasapaliwanag o kooperasyon sa ilang pagdinig sa Kongreso. Bakit nga kayo pupuntahan dyan? Ano bang, wala naman kayong ginagawang matino kasi kaya hindi kayo pinupuntahan ni BP Sara eh. Kung naaalala nyo, yung panahon pa ng Twadcom, kung paano nyo gasahin si BP Sara, kung paano nyo bastusin si BP Sara, di ba? Nakakalungkot lang. Isang hinalal na pinakamataas na boto, ay binastos nila doon sa Twadcom hearing. Totoo naman yan eh. Posibleng paglabag sa konstitusyon o naabuso ni BP Sara ang kapangyarihan niya. Bakit? Ano ba kasi ang ini-issue nyo sa kanya? Kasi lumabas ang issue ng confidential fund. Hindi kayo natapos sa confidential fund. Kumuha kayong Madriaga. Diba totoo? Kumuha kayo ng Madriaga. Hindi pa doon natapos si Madriaga. Meron pa kayong kinukuha. Hawak-hawak nyo na nga yung sala ni BP Sara eh. Tapos sasabihin nyo si BP Sara ang umaabuso sa kanyang kapangyarihan. Parang nagkakamali naman kaya ng paratang. Sino ba yung pinatutungkulan natin dito? Sila yung mga dorobo. Diba? Sila yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan na galit kay BP Sara dahil pag nanalo si BP Sara sa 2028, yari sila. Gayon pa man, mahalagang tandaan na ang impeachment ay isang legal at political na proseso. Pero dapat hindi inaabuso ng Kongreso. Diba? Ang nangyayari, wala eh. Parang fishing expedition, kumukuha ng kung ano, ibabato nila kay BP Sara. Ano ba ang layunin ng impeachment? Wala naman dapat imbestigahan lang naman eh. Magsuri sila ng mga ebidensya, ilatag nila. Nangyayari ito parang mini trial. Totoo, di ba? Totoo yan. Bakit ayaw niyo sagutin nyo? Pinagkukomento na sila sa Supreme Court. Ano ba sa tingin nyo? Sasagutin ba nila? Itong nagbibida-bida na si Papay, si Kokey, kung ano man tawag sa kanya. Pasadahan natin itong si Senador Marcoleta kasi merong balita, di ba, na parang
ang Blue Ribbon ay iimbitahan itong si Balulong. Parang, kaya nyo ba? Oo, itong Blue Ribbon chairman. Ay, balita mo, Senator Marcoleta. Si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Oo. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. Oo. At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, una yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy niyo? Si Gob Okay Chavit. po, okay. Oo. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Gob Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung Yung unang una, sulat, imbitasyon. yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gob Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gob Singson, Opo. parang April 6 o kaya parang umaga yata ng April 7. Papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang... Kanya affidavit. Oo. Okay. Ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So isa yun, Okay. Opo. Tipid. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, it is contingent. Ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... paano ba kakaintindi mo ron, Nelson? Para magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang. Kung mayroon ata kayong pagdinig dyan, para malaki gastos yan Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka iba Kami, ho, nakadalawang beses kami sa Protect baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect at saka ibang yung agriculture na gano'n rin. Pa rin, Opo. At saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung 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 affidavit. affidavit. Opo. Paano nyo nga matatanggap? Sinabi na nga 7, ibibigay, biglang diniper.
Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, Oo. April 7 until 5 o'clock, Oo. isubmit mo yung Yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang Dapat sana April 8 man lang. dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong nakalakip doon. no? Yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala And, pa rin pong pumipirma. and signature of the members. Apat pa lang daw po pumipirma sin eh. Kailangan daw siyam eh. Teka muna, Parang kinalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee Yun. dahil sila ay potential sources ng evidence. Yan. Sino Para ito? sa ganun, makita natin talaga. Mapagsino natin. Matukoy natin talaga Oo. kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ako, yun pala. Dapat ganun lang naman talaga ang mangyari. Bakit ba kasi ayaw pa rin lumabas ni Saldico? Ano ba yung strategy nila? Kasi siya naman ang nagbulgar niyan, di ba? Hindi naman lalabas yung ganyang issue na may mali-maletang inililipat sa bahay-bahay kung hindi lumabas yung sunod-sunod na video ni Congressman o former Saldico. Di ba? O asa na ngayon siya? So ngayon, yung 18 Marines, ito, kailan kaya masisimulan yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon? Parang, napipigilan pa o parang naaantala pa. Bakit kaya? Mr. Pinky, nagtatanong lang ho kami. Bakit ito na sana yung pagkakataon ni Manong Chavit ilabas sa mga baho ng usapin ng korupsyon? Parang bakit ito pa napipigilan o yung tawag doon, pinospone, ika nga sa English. Nagtatanong lang, bakit ba? Ano ba talaga ang papel mo dahil sa Blue Ribbon? Kakampi ka ba ng taong bayan? O kakampi ka lang ng iilan? Question mark. Malaking palaisipan ito sa inyo. 'Di ba? Kasi halos lahat ata ng gustong mangyari ng taong bayan. Halimbawa, ito si Senador Marcoleta. Gustong-gusto niya talaga noon pa imbestigahan kung sino ang magnanakaw. Ilang hearing pa lang siya, pinalitan nyo agad. Bakit? Bakit naman ganun? Mr. Pinky, ano nangyari? Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oo. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin? Yun na nga. Ayan. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, nila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga sen eh. Kaya nga, so kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Oo. Ito usapin dito yung kasi para matapos, may tapos na, may sumiti na yan, ay kailangan pirmahan nila Senador Marcoleta, kung sino man yung bahagi ng committee na yan, o yung ano bang BICAM ba na report ang hinahanap sa usapin ng flood control. Yun ang hinahanap na kailangan nakapirma yung nakapirma yung iba't ibang mga senador. Kaso wala daw makita si Senador JB doon sa mga naiisong contractor. Ano nga naman pipirma para matapos na yung report na yan?
Eh, di ba ang labo? Hanggang ngayon, parang nangangapa pa rin talaga ang Pilipino kung sino yung the big fish. April na, Mayo na. December, sinabi may makukulong na the big fish. Wala pa rin talaga. Tapos, parang bigla na lang naging usapin. Nagkaroon daw ng karamdaman. Eh, sino ba nagpakalat ng may karamdaman? O di ba? Bigla-bigla na lang umiiksena na may ganun. O ngayon, asa na daw? AI daw yung araw ng kagitingan. Bakit hindi magtatanong ang taong bayan? Eh, ayaw nyong mag-live. Mag-live kayo, subukan nyo para mapahiya na kung sino yung dapat mapahiya. Kasi ganito lang yan. Simplihan nyo na lang. Kung ikaw, inaakusahan na, inaakusahan ka na ganon, di magsalita ka, humarap ka sa media, live. Para tapos na. Eh, saan ba nagsimula yan? Nagsimula kasi yung usapin na yan doon sa naglabas, yung Semana Santa. Naglabas ng picture, ibang-iba daw yung muka ng mama doon sa kasalukuyang pagmumuka. Ng panggulo. Eh, nga naman, kasi minsan nakikita mo yung panggulo. Tuyot, tumutulo yung sipon. Tapos, nung nag-post ang pangalan daw nila doon, Palaka eh. Nag-post yung Palaka, makinis, saka blooming na blooming. Kaya nagulat ng taong bayan. Eh doon, asa na ba to? Asa na ba to? Meron ng mga nag-isip, asa na ba itong mga panggulo? Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. O di pa, sabi ng araw ng kagitingan, okay na. Sabihin natin, napaniwala nila yung kakarampot na naniniwala sa kanila na live video. Eh, may nagsabi parang hindi naman daw live. Tsaka yung taga Mount Samat daw, malapit lang daw sila doon. Wala naman daw ganung programa. Ay, hindi natin kine-question yun. Oo. Gusto lang natin na patunayan daw nila na kapag hinahanap ka, kasi ikaw yung namumuno. Ikaw yung dapat nagtatrabaho para sa Pilipino. Eh ngayon wala eh. May masabi lang na panggulo pero sabi ni Aling Marie, wala tayong nakikitang ano. 'Di ba? Ang nakita natin puro utang, puro flood control issue. Puro wala tayong magagawa. Yun ang laking sagot na nakikita natin. Kuya Goods, talaga napakagaling mo talaga. Pasok natin dito. Ito yung matindi. Usapin ng insertion. Talagang mawiwindang ka. Malaking insertion, lumalabas na pork barrel. Alam mo yung pork barrel na yan, dati pang pangalan yan eh. Bumalik na naman ata o ibang pangalan na naman. 'Di ba? Ganun lang. Alamin mo lang kung sino-sino yung mga nasasangkot dito sa malaking issue ng pork barrel. Yung sa Bicameral Conference Committee, yung na-mention mo kanina, ang laki-laki ng mga unprogrammed funds, no? Including the increases. So malaki yung increases, nilipat yung program appropriations doon sa unprogrammed. Tapos yung naiwan na fiscal space, ang ibig sabihin yung na-vacuum o na-bakante na amount dahil nilipat nila yung program sa unprogrammed, ginawa nilang pinasok yung mga priority pet projects. Yun yung ibig sabihin ni former NEDA Secretary Solita Munsod. At saka I think, I'm not sure kung si Sec Butchabad ba yun o si Sec Jokto na nagsabi na ang ginawa, this is the new form of pork barrel kasi pinalitan nila yung program appropriation ng mga pet projects nila na kagustuhan ng mga senador at congressman na wala naman doon siya sa Philippine Development Plan. Wala na sa plano. Hindi na dumaan sa NEDA. Hindi na ito dumaan sa Development Budget or Budget Coordinating Committee. Sinisingit lang at saka napansin doon ang pinakamalaking singit sa program yung 2024 saka yung 2025. Doon ba kayo sa Korte Suprema? Kabilang ba kayo sa naimbitahan doon? Yes, I was there. I was invited. Naghihintay din ako na tawagin ako. Although sa naririnig natin kanina, maganda na yung takbo eh. Sabi ko,
okay na to, kahit hindi na ako tawagin, happy na ako. At nakikita natin yung direksyon sa mga pagtatanong at sa mga presentation ng mga Friends of Court. Nakikita natin na parang sang-ayon sila sa ating mga views and opinions noong araw. So I was there to help one group of petitioners. So happy ako na yung tinake up kanina, yung unprogrammed possibility of declaring unconstitutional the unprogrammed appropriations at saka possibility of declaring unconstitutional yung automatic appropriations, particularly yung special accounts in the general funds at use of income in the general fund kung saan kanilang pinag-i-increase yung mga dapat ay automatic appropriations na, hindi yun dapat gagalawin na. Ginalaw pa rin ng Bicameral Conference Committee, nag-increase sila. So ang ibig sabihin nun, naglampas sila sa proposed National Expenditure Program which is under the Constitution, dapat hanggang doon ka lang sa level na i-submitar ng Wala, nilaro nila kung ungab yung ano na yan, yung camera na yan. Kasi sila naman talaga ang, 'di ba, magpapasa niyan. Ang national budget ay pinapasa ng House o Kongreso. Katuwang nila itong Senate. Oh, 'di ba? Ngayon, kung ayaw ng presidente at nakikitaan, dapat kasi 'di ba pinag-aaralan 'yan. Ilang pahina 'yan? Libo ata pahina 'yan, 'di ba? Dapat pinag-aaralan mabuti 'yan. Kung may insertion, di sana ibito. Oh, binito, 'di ba? Binito naman. Kaso nga lang, hindi natin alam. Oo, nung binito, mas nagka-problema pa. Oh, nung lumabas dito sa pagsusuri, malaki palang insertion ang nangyari. Oh. Insertion, pork barrel, isa lang yan. Tawag dyan, yan yung mga ninanakaw. Oh, bakit wala sa unprogram? Wala sa program, napunta sa unprogram. Oh, meron pa nga nagsasabi na yung foreign project, wala na. Wala na tayong mangyayari niyan. Lahat ng infra na sa panahon ni Pangulo, silbi. Wala. May natapos ba? Wala. Meron ba silang sariling project? Meron. Flood control. Yon ang pinagmamalaki ng administrasyon ng Pangulong ito. Naku. Sa buwatan. Kaya mahal na mahal ng mga congressman itong si Pangulo dahil wala. Nakikinabang sila. Bakit may lumalabas na usapin patungkol dito? Meron naman talaga nababalita. Sino ba nagbulgar niyan? Si Saldico naman. Yung insertion. 100 billion insertion. Wow! Hindi mauubos yun. Yung ganong halaga. Di ba totoo? Opo, kumbaga doon po kasi ang binigyan pa ng ang maraming nagsalita doon ay yung mga abogado ng petitioner, tapos yung mga bisita po, no? Hindi lang po kayo na natawag, meron po yung dating budget secretary, dalawang dating budget secretary, di po ba? Tapos isang ekonomista. Ano yung nakikita niyo pong commonality doon sa kanilang pag-question dito po sa mga national budget po natin? Yung very common, yung una-una si former NEDA Secretary Solita Munsod, former DBM Secretary Bendiocno, as well as former Secretary Abad, at former Senator Frank Drilon. Yung pinakauna na gina-point nila is the budget is really based on the Philippine Development Plan. Yung lahat na sinusulat doon sa budget, yun yung nakasaad sa plano. So, yung ginagawa ng Kongreso na binabago yung budget, ang pinaka-gist doon, halos pare-pareho sila ng komentaryo, yung nilipat yung program appropriations o priority appropriation. Ang ibig sabihin nun, yung priority appropriations o program appropriations, yun yung pumasa na sa NEDA, pumasa na sa RDC, pumasa na sa DBCC, Development Budget Coordinating Committee, kaya siya nasama sa National Expenditure Program. Inilipat nung Congress
particularly sa BICAM kasi hindi naman ginalaw sa House, hindi ginalaw sa Senate, doon na ginalaw nila sa bicameral conference. Yung sa bicameral conference committee, yung na-mention mo kanina, ang laki-laki ng mga unprogrammed funds, no? Including the increases. So malaki yung increases, nilipat yung program appropriations doon sa unprogrammed. Tapos yung naiwan na fiscal space, ang ibig sabihin yung na-vacuum o na-bakante na amount dahil nilipat nila yung program sa unprogram, ginawa nilang pinasok yung mga priority pet projects. Yun yung Ayan ibig. na. Booking. Pero sana matapos na yung problema na yan kasi imbis na alam niyo yun, magkaisa dahil sa may nangyayaring hindi maganda sa bansa, inflation, ang usapin ng pagmamahal ng langis, given naman talagang mahal. Oo. Dapat yun masolusyonan. Ang hinahanap kasi ng tao, yung panggulo. Hanggang ngayon wala pa. So anyway, mag-iba tayo ng usapin. May nakita kasi akong post. Oo. Mataas na raw yung ratings ni Lenny. Ang sabi rito, wow, simula na. Umabot na ng 67% daw yung, ano ba to, trust rate. Umabot na ng 67% na raw yung may gusto kay Lenny. Sa Visayas, 39%. Sa Mindanao is 18%. Talaga ba? Baka niloloko nyo kami. Ha? Ewan ko sa inyo. Pinagtatawanan kayo ng mga tao. Oo, sabi dito, maski na anong propaganda, alam ng marami hindi talaga si Lenny. Yes, mabait, masipag, pero hindi siya kayang labanan. Hindi niya kayang labanan ang korupsyon sa gobyerno. Magiging ano lang to kung halimbawa lang si Ate Lenny, magiging tau-tauhan lang siya dito Buti na nga lang si VP Sara matapang at pumapalag. Dahil kung hindi, parang ganun na rin. Parang tuod at walang silbi dahil ang nagmamanipula. Kita mo nga yung panggulo. Ang nagmamanipula yung kung sino man yung binabanggit. Matagal nang binabanggit. Kawawa, sa mga nagkakalat na malakas daw si... kayo tatanungin ko, lagi naman kayo nanonood sa akin Kayo ang tatanungin ko, malakas ba si Lenny sa Mindanao at Bisaya? Sa Luzon pala, malakas daw sa Luzon. Sorry 67% pala sa Luzon. Si VP Sara is 22. Parang mali ata ito. Sige, sa inyo na yung sa inyo na yung Luzon. Pero huwag kayo pakasigurado sa Mindanao, Bisaya. Talagang solid Duterte yan. Pero hindi papayag ang mga taga Luzon. Ayaw na nila doon sa mga Ang gusto nila VP Sara lang talaga. Yun naman talaga ang hinahanap Ano ba yung nagawa ng Duterte? Bigyan niyo ako ng isang matindi na binago nung administrasyon Duterte. Malaki. Sobrang laki. Yung mga dating payat, tumaba. Yung mga dating makukulit, tumahimik. Yung ayaw talagang paawat. Ano nangyari? Sobrang babait na nila. Diba? Kaya hinahanap ng taong bayan, yung kahit madaling araw na, yung bata, yung matanda, naglalakad sa isang alley o eskinita, walang nangyayari. Nakakauwi na maayos. Yun ang hinahanap ng taong bayan. At kung halimbawa, nagkakaroon ng problema, mabilis ang aksyon ng Pangulo noon. Ngayon dito hindi natin alam. Anong gagawin natin? Yun ang sagot. Naalala nyo yung video na yun? Parang baha pa lang yun yung usapin pa lang baha. Mag-ipon ng tubig baha para magamit kung nakailangan. Sana aabot Sana aabot yung ganung panunungkulan. Kaya nadidismaya ang taong bayan. Sobrang dismayado talaga sila. Saklap. Shoutout tayo. Ito yung inaabangan ng ating mga kababayan yung shoutout segment natin.
marami hong gusto magpa-shoutout. Kaso lang po natatabunan. Kaya pasensya naman po Mula naman kay Ma'am Darna Dharma Musan, nanonood siya mula Houston, Texas. Shoutout po, Ma'am. Aurora Linda Gemoni. Ang hirap po siya, liit. Oo, watching from KSA. Yan, shoutout po. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Gina Loterte. Ayan, watching from Oman. Yun. Oho, sana madami para good evening, Kuya Goods, Dominador. Mula kay Sir Dominador. Nanonood siya mula Javier Leyte. Ingat po. At saka sa mga taga Leyte, shoutout po sa inyo. Oscar Hemina. Nanonood siya mula Kuwait. Yan, shoutout po. Karen Panganiban. Nanonood siya mula Hong Kong. Shoutout po. Marami tayong kababayan dyan sa Hong Kong. Tama. Oo. Mula kay Gloria Bagsaw. Lalo siyang nasasabik ilabas yung USB ni Miss Cathy Binag. Ano daw sabi? Malu. Kay Ma'am Malu Mix Vlog. Yan. Shoutout kayo Ma'am Malu. Nanonood siya mula Hong Kong. Tomasito Kitua, nanonood siya mula South Cotabato. Kay Ma'am Sumban Mercy, ayan, lagi siyang nanonood. Shoutout po sa Drisa family, especially sa asawa kong si Jomar Drisa, na same ko din ng silent listener nyo din po. Sana'y mapansin po kahit konti, sabay-sabay po tayong ma-stress sa mga tangang mambabatas ng Pilipinas. Shoutout po sa inyo mag-asawa, Ma'am. Ako Budoy, shoutout shoutout sa iyo, boss. Sino pa? Kuya Goods, di ba mga nasagot yung sabi na Supreme Court na pinagkukomento sila? Wala pa ho Binibigyan sila ng 10 araw sa komento. Pero matatapos na ho kasi yung date. Araw. Sa Martes na ho kasi yung sinasabi nilang mini trial ko, no? Ayaw nilang aminin na mini trial Pero sa mga bibig din nila lumalabas kung ano yung plano nila kay BP Sara. So, expect nyo na walang BP Sara na darating dyan. At expect nyo na bukas, baka magbaba na rin ang eto hindi naman sasabihin fake news, baka nga diba? Kasi diba dati ganun din na nangyari Parang nagbababa na sila ng mga ganyang bagay. Pero siyempre expect nyo na sana baka magka-TRO na rin bukas. Kasi hindi naman tumitigil yung abogado ni BP Sara at lalong-lalo na ito si Atty. Torion dito kasi sila yung naghain nun ng TRO para ipatigil itong impeachment kay BP Sara. Oo, laban lang kasi malapit na talaga ang 2028. Kasi kung bibitaw si BP Sara, wala nang mangyayari sa Pilipinas. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell. At yung paglalambing natin, mag-komento ka kung saan ka, share mo yung video. Hanggang sa muli, bye-bye!